Aalis ka ba? Ha? Hindi na. Matutulog na ako. Baka sa shower. Ako matutulog na rin eh. Sige ha, kuya. Good night. Good night. Isara niyo, okay? At huwag kayo maingay sa kuya, ha? Apa! Anak ng... Walang gasoline! Maraming dahilan kung bakit ayoko talaga ng asawa. Mga dahilan na siguro, kaya hanggang ngayon sa edad kong ito ay talaga pa ako. Ano mga dahilan yun? Pwede ko malaman. Marahil ay dahil sa mga broken marriages ng ilang kong mga close friends na babae. Alam mo, 5 sila. Na halos sabay-sabay sila ng mga sipag-asawa. Eh wala pang 5 years, halos sabay-sabay din silang iniwanan ng kanilang mga asawa. At yung isang kanilang reklamo, puro babaero daw ang kanilang mga mister. Hindi ako makikipag-debate sa mga sinabi mo, Daniela. Pero, ito lang ang masasabi ko. Ako'y may edad na at gusto ko na mag-asawa. Ang ibig kong sabihin gusto ko na lumagay sa tahimik. 100% kang nakasisiguro na ang mga babae wala na sa akin. Dahil lahat yan napagdaanan ko na. Sawa na ako sa buhay binata. Gusto ko na lang ang manahimik sa pamamagitan ng pagiging asawa. I promise. Buenas noches, Daniela. Ikaw pala. Pasensya ka na dahil na-atraso ko ng dating. Lintik na auto, kalay mo na ubusan ng gasolina at doon pa sa lugar na malayo sa gasolinahan. Tama. Oo. Tuloy ka. Thank you. Sorry po sa gasolina. Hirap mo Nakaw, sinasabi ko na nga ba Teka. Bakit ba narito ka? Ikaw, basta ka narito. Sige, Daniela, good night. Alis na kami. Teka, kararating ko lang Oo nga, papahinga si Daniela Kakaya naman, ha? Formal pa ako Agahan mo na lang ang dating bukas. Good night. Good night. Bakit? Anong problema? Wala namang problema, ma.
na ako. Gusto mo na naman maglakwatsa. Hindi ako maglalakwat siya, ma. Kasi matagal na ito, hindi ko lang nasasabi sa inyo. May alok sa akin trabaho ang isang insurance company. Napakaganda ng offer at napakaganda ng future ko doon. Kaya nag-decide ako na tanggapin yun. Magtatrabaho ka sa ibang kumpanya. Paano itong tindahan natin? Oo nga naman. Paano itong tindahan natin? Pio, narito ka naman eh. Kaya-kaya patakbuhin to. Kilala ka. Sa bagay, tama ang sinabi mo. Hindi ko na kailangan ng tulong mo. Kayang-kaya ko na ito, Mama. Yo, Mama. Tigil. Opo. At ikaw naman, Alfonso, hindi mo dapat iwanan at pabayaan ang tindahan ito. Ma, Dapat mong malaman na ang tindahan ito ay pundar pa ng inyong mga ninuno. At dito rin namin kinuha ng inyong nasirang ama ang ipinagpaaral at pinagpalaki sa inyo. Pagkatapos, iiwanan mo. alam ko yun, ma, replay lang yan eh. Pero sayang naman yung pinag-aralan ko na hindi ko magagamit. Ito pa eh. At, Napaho, ma? Magdadawa na ako. Pasal. Ano? Ang ibig mo sabihin, Mama, Huwag ka dito, Mama. Mabigat ka, Mama. Ano ba pinagtatawanan ninyo, ha? At nakabubulao kayong masyado sa ibang parokyano ko. Ito ho. Stop. Ano nakakatawa dyan? Pakibuhat nyo nga. Mabigat eh. Mabigat? Bakit bibigat yan? Sabi na yan. Alfonso? Ano na naman kabastusan ito? Hindi ba pinagbabawal kung maglagay dito ng ganitong paninda dito sa tindahan ko? Ano na naman yung nilagay mo doon? Ha? Ayun nga. Ha? Bastos ka nga. Oh, bakit? Senora Nigera, talagang hindi ko maintindihan. Pero hindi ko mapalitaw kung sinong talaga itong dalawang babae na magdadala ng gulo dito sa inyong bahay. Aba, misteryosa pa pala yung dalawang babae na yan, ha? Kinakabahan tuloy ako, ha? Pero huwag kayo mabahala. Sa pagbabalik ko sa isang linggo, palintawin ko na kung sinong talaga itong dalawang babae nito. Ay, hari nawa. O sige, hulaan mo na nga si Alfonso at nang makita ko anong kapalaran. Sandali lang, punta lang ako po. O ano na naman yan? Aba, nung isang linggo'y naglakwasa ka na. Hindi ka na nahulaan, ha? Mapupunta lang. Pupunta. Upo ka na, upo! Ang hulaan kung ano-anong ginagawa nito, ha? Magiging matagumpay ka sa bago mong trabaho. Dahilan sa iyong katalinuhan at sipag. At pagkaraan isang taon, aasenso ka tataas pa ng kwento. Nakita mo na. Eh di ang ganda-ganda pala ng magiging kapalaran mo. Ayak pang magpahula. Salamat na lang. At mapalad ka sa pag-ibig. Ang mapapangasawa mo isang babaeng maganda at matalino pa. Teka. Hindi kaya yung dalawang babae na yung nahulaan mo kanina, may kaugnayan doon sa magiging asawa niya? Gano'n na nga yung Mama. Yun ang lumalabas sa hula eh. Sasala pa ba yan? Senora Miguela, hindi ako makasiguro sapagkat medyo malabo pa nga babasa ko dito. O sige, pagpatuloy mo. Hindi magandang nababasa ko dito. Alfonso!
Bakit ka ba hindi nakikinig dito? Kikinig naman ah. Ano nga yung hindi magandang nababasa niyo, Alcoroto? Madidisgrasya ba ang anak ko sa pag-aasawa? Hindi ka ba titigil dyan? Basta sa ito ah. Oo, Nyara Miguela. Madidisgrasya ang anak ninyo. Madidisgrasya yung paano? Sa sandaling mag-asawa ka, Alfonso, hindi ang magiging asawa mo mabubuntis at mga anak, kundi ikaw. Wala naman depresya kung... Ano? Tama yan. Anong kapitulo yan? 29, Mama. Versikulo 17. Hello, Father? Ponso, saan ka ba nang galing at ngayon ka namang uwi? Ha? Aba, Ponso, katakot-takot ng nalalakdawan mong versikulo sa Biblia. Ito. Talagang ako punong-puno na sa'yo. Baka akala ko na ako ganyan ako nakikilig dyan. O, sobra ka ng bata. Baka akala mo hindi ako natutuwa ng... Sino to? Ma. Ma? Siya si Daniela. Daniela. Siya ang mama ko. Mama. Teka. Anong mama? Bakit pati ikaw nakikimama? Ma, kami ni Daniela kasal na. Hindi pwede yun. Ang gusto ko. Ay, Mama. hindi ako makahinga. Mama. Ay, Mama. Mama! Ay, mabigat ka, Mama. Hindi na ba tutulungan ng mama mo? Pamas lang yun. Ma, ano ang pakiramdam niyo? Ang dibdib ko. Nasisisip. Nahihirapan ako ng huminga. Ang puso ko, parang sinasakal ng mga kamay mo. Sige bang tawag kayo ng doktor? Wag na! Kahit nasandaan, Doktor Pan, tawagin mo. Mamamatay din ako. Sapagkat pinapatay mo akong talaga sa konsumisyon. Wala ka nang ginawa, kundi batuhin ako ng sama na loob at sakit ng ulo. Ikaw pa naman ang inaasahan ko. Ikaw ang inaasahan ko na magbibigay sa akin ng Ginhawa sa buhay, Mama. yun na nga. Pero anong ginawa mo? Mama. Anong ginawa mo? Lahat ng kagustuhan ko, sinuway mo na. Tingnan mo na ako ngayon. Bukod sa may alta presyon, may sakit sa puso. Mabuti pa itong si Pio. Mas bata sa'yo, pero mas matino. Katulad niya, nagdala ka pa rin ng ibang tao. Hindi natin kaano-ano. At ikaw, humingi ka ba ng permission sa akin na mag-aasawa ka? Hindi, Mama. Hindi. Bakit ang ganyan? Pag nalalaman mo labag sa kautusan ko ay gagawin mo, hindi ka na nagsasabi, hindi ka na nagpapaalam. Bakit ganyan ka? Mama. Saka ba na? Ma-relax ka lang. Sino mo, nagsasalita pa ako, lakad ka ng lakad. Hindi mo ba nalalaman na ang ina ng tao ay pangalawa sa Diyos? At pag nilabag mo, katusan ng iyong na, ay para na rin nilapastangan mo ang Diyos. At yan ay isang mortal na kasalanan. Ano ba? Gawa ka ng gawa dyan, bitin ka ng bitin dyan? Hindi ka ba titigil dyan? Sige lang, ma. Narinig kita.
sinabi ko na sa inyong magkapatid na kung kayo pipiliin na magiging asawa, ang pipiliin ninyo ay isang Maria Clara at relihiyosang katulad natin. Hindi katulad nito na tipong magastos. Oh, ano ba sinagawa mo yan? Tumigil ka na nga. Binabawa naman ako. Ay, ka naman ha. Ako na yung kasal namin ni Daniela eh. Simpleng seremonya ba? Walang kumbinado kundi yung ninong sa kaninang. At saka, kaya hindi ko sinabi sa'yo. Dahil gusto ko yung bigyan na lang yung sekreto. At saka, ang labo naman, magugustuhan si Daniel. Tumigil ka lang nga nito sa kakumpak mo. Hirap na ako. Tama na! May pag-uusapan tayo. Ma, saka na tayo mag-uusap. Pahinga ka muna. Aalis muna kami ni Daniela. At saan kayo pupunta? Sa bahay niya, wala naman nakatira doon eh. Kundi mga katulong lang. Siya nga naman mo, Mama. Pudila na ako. Aba, hindi pwede yun. Paano ko? Ay, Ponso. Kung patuloy mo akong dudulutan ng sama na loob, aba, malalagot ako, matotodas ako nang wala sa panahon. Pero dapat gusto mo na akong mamatay. Hindi ko, Ma. Iniutos ko sa'yo. Hanggat ganito ang kalagayan ko, huwag kang alis. Dito kayo tumira. Tama. Sige, Ma. Dito na muna kami ni Daniela. Ay, salamat. Ngayon mo lamang ako napagbigyan. Isa pang utos. Ngayong gabi, hindi ka aalis sa tabi ko. Babantayan mo akong magdamag. Tama yan, Ma. Ma, bagong pasal kami ni Daniela. Nariyan naman si Pio, di siya magbabantay sa inyo. Aba, Ponso, uunahin mo pa ba yung kabastusan ng katawan mo kaysa kaligtasan ko? Ikaw ang gusto kong magbantay sa akin. Wala akong siwala sa kapatid mo. Alfonso! Makaroon tayo ah. Alam ko. Ba't para kang bubuyog na bulong ng bulong kay Dantanela? Daniela ho, Ma. Daniela, Dantanela, kareho rin. Maalala ko nga pala. Mamaya pagtulog ko, babantayan mo ako magdamag. Reglado, Mama. Yo! Mama. Kumakain tayo.
ako. First time mo lang. Di ba nali? Ano yan? Ilagay mo dyan sa tabi. Anong gagawin natin? Lalaro tayo ng apoy. Sweetheart. Ako na. Ano ginagawa mo dyan? Banggalin mo ako dito. Mama! Ang puti. Bastos ka talaga, no? Talagang ikaw, Pio. Napakawalang niya mo. Wala kang patawad. Umpisa sa katulong. Pati si Daniela, sinisilipan mo na ngayon. Ha? Mama! Mama, mama, rin ka ngayon talaga. Mama, mama. Mama! Malaking ka talaga sa ay, babae! Eh, bakit ba naman nakatiwang ka dyan? Iniintay ko lamang mo si Al. Hinihintay. Pwede ba? Pag nasa loob ka na pamamahay ko, magsuot ka naman ng disente, nang hindi ganyan halos kubo ka na. Nadidemonyo tuloy si Alipio. Ano ba yung sinasabi ni si Mang Naya? Ayaw mo lang sa paglutuin at ikaw nagluluto. Mukhang inaalasin mo na ng tungkulin ng aking kusinera. Mama, hindi naman sa inaalisan ko ng tungkulin si Aling si Ma'am. Ano ba ibig sabihin nyo? Sorry ho, Aling si Ma'am. Pero, Mama, asawa na rin lamang naman ako Oo. dyan. Binubundol mo pa ako. Kaya kung gano'n, kung wala rin lamang naman akong ginagawa sa opisina, di ako na magluluto ng ating pagkain. Hoy, hindi ko mag-asawa ka na ng aking anak eh. May karapatan ka lang makialam dito sa pamamahay. Hindi ko kailangan ng luto mo. Alalahanin mong 2 tao lamang ang pagkakatiwalaan ko sa pagluluto. Ako at saka si Mang na 30 taong naglingkod dito sa pagluluto sa akin.
Ganun mo ba? Ganun nga. Pues magmula ngayon, Mama, 3 tao na ang pwede mong pagkatiwalaan sa pagluluto. Ano? Kayo, si Aling, si Mang, at ako. Lagay mo, Ma. Ay! Ano ba kalakuha niyan? Hindi ngayon ako'y may pagkamali-mali at binibiro ng aking anak at pati ikaw yung makikibiro sa akin. Tandaan mo to, ha? Walang makakabiro sa akin na katulad mo. Ayokong kainin yan. Kainin mo magsayan. Hindi yan. Ayoko niyan. Tostadong masyado. Ito. Nagagalit ka? Pinabayaan ako bawa ka dito? Kain na kayo. Al, ano ba nangyayari sa'yo? Ano ba nangyayari ka, Alfonso? Yala, Bakit? bili mo nga akong manggang hilaw. Ano ka mo? Bili mo akong manggang hilaw. Sa ganitong oras? Magmamadaling araw na. Eh, hindi ako makakatulog pagka hindi ako nakatikim ng manggang hilaw. Al, ikaw ba nananaginip o naglilihi? Ako? Maglilihi? Siguro. Kasi alam mo, Al, kaninang umaga, hindi ba nakaramdam ka ng pagkahilo? Pagkatapos, nagdududwal ka. Nagpunta naman tayo sa doktor. Wala ka naman daw diferensya. At saka ngayong oras na ito, naghahanap ka naman ng manggang hilaw. Siguro naglilihi ka na nga. At naalala ko na, talaga daw may mga lalaking naglilihi. Kasi ang daddy ko, ang siyang naglihi nung magbuntis ang mami ko, ako nga ang lumabas. Kaya siguradong naglilihi ka, Al. At iisa lamang ang ibig sabihin yan. Magkaka-baby na tayo. Yahoo! Magkaka-baby na tayo, Al. Naku! Hindi ka ba matutuwa? Bago-bago pa lamang tayong kinasal, magkaka-baby na tayo agad. Wow! Sana kambal, ano? Ano kaya itsura magiging anak natin? Sana isang babae, saka isang lalaki. Sa sandaling mag-asawa ka, Alfonso, hindi ang magiging asawa mong mabubuntis at mga anak, kundi ikaw. Naku, Al, gawin mong kambal ang anak natin para lalong happy tayo. Ha? May I help you? Naghahanap ako ng paregalo eh. Ang babae mo ba o sa lalaki? Ha? Ang babae? Kailan mo ba maraming kong bagong dating dito? Hindi tela. Kung gano'n, doon mo tayo, marami mo tayong pamimilian doon.
Ito po, baka... Hoy, Dad, naghahanap sila ng paligalo. Teka muna, ano ho ba okasyon? Birthday ho ba, wedding o anniversary? Marami ho kang pagpipilian dito. Ha? Anong pangalan niya? Sino mo? Siya. Tess nga ho ang pangalan ko. Ano ba ang hinahanap niyang parigalo? Para ba ho sa misis niyo? Ha? Sa misis ko. Tess, alam mo bang maganda ka? Ano kanyo? Maganda raw tayo. Excuse me. Pwede ba kita mapaglilian? Maging kaibigan? Ang bilis mo, no? Pwede, bakit hindi? Hi, sweetheart. Hi, sweetheart. Sorry ha, nasa ako ako eh. Alright. Oy, I have good news for you. Yeah? Oo. Alis ka ba? Hindi, pupunta lang ako sa bahay ng presidente namin dahil pinatatawag daw. Sandali lang. Ano yung budget na sinasabi mo? Kasi nagdaan ako sa doktor. Oh. Nagpa-check up ako. Tapos ang sabi sa akin, may posibilidad daw na buntis ako. Yeah? Pero bukas daw, definitely malalaman ang result ng test. I'm so happy for you. Bakit na tayo mag-iingat ka ng mga kilos mo para walang mangyayari sa iyo at sa baby natin? Siyempre. Pasya nga pala, meron akong binili regalo para sa iyo. Aran? Paano sa Patrick? Ay, ako rin, meron. Yeah? Eto. Gusto mo yan, paborito mo. Ano to? Santon. Para makumpleto na ang paglilihan mo. Naku, sweetheart. Ayoko na lang maaasan eh. Kasi gusto ko ngayon, Kwan. Babae. Babae? Anong babae? Huwag kang mag-alala. Ang ibig kong sabihin, yung mga babae may magagandang mukha. Mabuti ngayon para ang magiging anak natin eh, maganda rin. Di ba? Ala. Baka kung ano na yan. Sino ka? Nawasa o merako? Hindi ho. Ikaw yung attorney na aking kasera. Alam ko, na 2 buwan na akong hindi nakakabayad sa inyo. Nangihiya nga ako eh. Pero nangako naman ako sa Sabado ko babayaran lahat ng aking utang. Ang hirap naman sa inyo, hindi kayo makapag-antay eh. Pinangako naman sa inyo sa Sabado magbabayad, babayaran lahat ng utang. Hindi ako attorney. Ibigan mo ako ni Tess. Tuloy kayo, attorney. Tuloy kayo. Mr. Santos po. Tuloy kayo, Mr. Santos. Teresita? Teresita! Teresita ka! Ay! Ikaw pala! Halika, papasali! Halika, buka! Siya nga pala si Ramon, bago kong kakilala. Alfonso ang pangalan ko, hindi naman. Sige, maupo ka. Salamat po. Yung kotse, yung dala mo, sa'yo ba yun? Oo. Sige, maupo ka. Maupo ka. Teresita, andun lang ako sa labas, ha? Tess, para sa'yo. Ano yan? Hindi naman ako nangangabawa. Chocolate ito. Chocolate? Okay siya. Ito.
Pasensya ka na ah. Dahil sa parinig mo nga eh. Napasubo ka tuloy. Naging mag-aasas ko rin pagluli mo yun. No? Di bali, kaya ko yun. Siyempre ba? Maraming salamat sa mga binigay mo nga. Lalo ng studio. Hindi mo lang alam kung gaano kaligaya eh. Sana nangyari ito, hindi dahil sa pinagbibigyan mo ko. Dahil sa Dahil sa nagbibigay ako sa iyo. sa loob ah. Hinapan niyo lang, baka magkasgas eh. O, dahan-dahan lang. Bakit nyo galing to? Padala ni Ay. Dahan-dahan ah. Mister naman pala eh, kaya maganda eh. Ito naman. Bago nga pala yung tiwala niya eh. Punta lang yung sabihin kay Alfonso. Mali lang. Oh. Ay. Oh. Alam mo, Alfonso, gusto ko lang malaman ng mga ilang bagay tungkol sa iyong mga intensyones. Alin ang intensyon eh? Kasi, itong mga pagregalo mo sa amin eh. Mukhang may ibig sabihin yun eh. Ay. Ngayon, tatanungin kita nakaharap kasi. May gusto ka ba sa aking anak? Hindi ako naniniwalang napaglilihan mo siya. Ninenervous sa mga tanong niyo, Mrs. Eh, alam niyo namang
kasama ka pala, ha? Sino siya? Siya si Tess, kumari ko. Kumare? Sino kumare mo? Di ba? Ha? Ah, oo. Kumare niya ako. Kumare, kumpare. Holding hands, ha? Ah, siya ba yung kumpare mong pinagtataguan mo kanina? Ano kumpare? Kapatid ko yan. Uwi ako. Huli kayo sa aso, no? Ah, siya pala yung sinasabi mong kapatid mo. Baduy. Baduy pala, ha? Alam mo ba po yung itong na-discovery ko ay pwedeng pagtanakan ng dugo? Alam ko yung Pio, pero hindi mo naman siguro gagawin sa mahal mong kapatid, di ba? Ha? Oo. Nakuha sa magandang pag-uusap yan eh. Alam mo kuya eh, anumang radyong may mini balita eh, nagsasara yan eh. Ha, Mare? Kuya, baka gusto mong magbalibag ng 200 din eh. Kasi meron ako na gustong magandang polo shirt eh. Kuya, yung radyo eh, sarado na yun. At yung mini balita eh, wala na rin. Ha? Mare? Hold up yun. Oo. Maganda naman ang resulta ng 200 piso binigay mo sa akin, kuya eh. Kaya lang eh, hihingi ng katel ng pantalon. Kaya, para mawala ang kompromiso mo sa minibalita at masarang radyo, eh, baka gusto mo namang balibagin ako uli ng 200 piso. Baka kung binabalibag ko dyan, Pio, blackmail yung ginagawa mo sa akin, tumigil ka. Aba, hindi naman kita pinipilit eh. Kaya lang eh, baka biglang kantahan ko Ate Daniela ng meron akong nakita. Pio, tumigil ka. Hindi ko sasabihin. Kapag ako'y pinilit, sasabihin ko rin. Tumigil ka. Jo, Nandiyan na. Sabihin ko na. Sabihin mo ako. Jo! Morning, Ma. Bernard! Meron akong nakita. Kapag ako'y pinilit, sasabihin ko rin. Buenas, Mama. Bernard! Good morning, Ate Daniela. Kuya. Sabihin ko na kay Ate Daniela yung buwan. Bakit yun? Ano yun? Yung tungkol sa nakita ko. Yo! Mama. Daniela! Nasa harap tayo ng pagkain. Tahimik. Magdasal na tayo. Yo, sandali nga lang.
Sinadya akong hindi sumabay sa kulang sa pagpasok sa opisina. Dahil ibig kong itanong sa'yo kung ano sana yung sasabihin mo sa akin. Babae, ano? Nakita mo kuya mo may kasama babae. Maaaring nakatabi, nakasabay, at nakahawakan niya sa kamay nang hindi sinasadya. Magulo naman ang statement mo. Magsabi ka na ng totoo. Huwag mo akong panervisin. Ate, malabong mata ko. Kaya kahapon bumili ko ng salamin. Nang isuot kong ganyan, naku, nagliwanag ang paningin ko at akala mo nagkataog pang sila nakita ko. Magsabi ka ng totoo. Ate, hindi ako sigurado mo. Kaya alis na ako, tanghali na eh. Maniningil pa ako, ate. Alam mo, Pio, kaya kita dinala dito dahil sa gusto kita makakausap eh. Alam mo ba na nandiyan si Ted? Ba, talaga palang naloloko ka na sa tesi na yan. Kuya, maawa ka naman sa ate Daniela. Pio, talaga namang wala akong pag-ibig kay Ted. Ang lagi, napaglilihan ko lang siya eh. Ano? Napaglilihan mo, Tess? Kuya, niloloko mo na naman ako eh. Hindi kita niloloko, Pio. Gusto ko lang maintindihan mo sitwasyon kung bakit lagi ako nakikipagkita kay Ted. At ang isa pa, gusto kong makilala mo mga kaibigan niya. Magaganda sila, Pio. Totoo, kuya. Totoo. Aba, ibang istorya na yan. Sama ko dyan. Ha? Ay, si Tina nga pala yung kaibigan ko. Tina, si Ann, kapatid niya, si Maduli. Sandali lang, Tita. Ted, wait lang. Kaya ako dinala dito dahil sa gusto kong makilala ng pagkata. Gusto kong magbago ng kaunti ang kanyang ugali dahil sa masyado kong kaluma eh. Marami pa hindi nalalaman dito. Yan lang pala eh. Madali na ako. Pahalasin mo. Maghanap ko ako. Naka-asul, tsaka-asul. Salam, Pio. Okay, girl. Ready now? Bye! Okay, another one. In position. Okay, ready? Smile. Nakakasunod. Kuya. Dahil mo naman kami kasama si Alo. Okay. Dali ah. Ay, sandali. Victoria tayo. Ha? Oo. Kuya. Ano lang. Pabili ka naman eh. Sige na si Ann. Yan. Dali lang, sali ko. Ay, siya, pabili ka eh. Wow, sali. Hello. Okay, ready? Ito. Smile. Huwag sanang magkatotoong nababasa ko dito, Daniela. Huwag sana. Bakit po? Ano bang nababasa ninyo? Napapaligiran ng magagandang babae ang haring ito. At ang haring ito ay pwedeng si Alfonso mo. Sabi ko na nga ba't babaeng dahilan eh. Nang pag-uwi-uwi niya ng 10 oras ng gabi. Pag-iimbento niya ng mga sari-saring alibay. Pag-iintrega niya ng sweldong kulang.
at ayoko mag-asawa eh. Eto, dumating na ang kinatatakutan ko. Daniela, madali ang magpalaki ng anak. Pero asawa, nakusuko ako. Hiniwalayan ako ng aking asawa. Pues wala akong pakialam. Mabuti nga. Wala na, nakusuko. Ay, naku, totoo yan, Aling Corazon. Ako man ay inabot kong sumakit ang aking dibdib dahil sa konsumisyong idinulot sa akin ng aking natirang asawa. Kaya, huwag kang mag-alala, Daniela. Hindi ngayon anak ko si Alfonso. Pababayaan ko na at kukusintihin ko siya sa mga masamang gawain. Katulong mo ako sa pagkastigo sa kanya oras na hindi niya tigilan ang kaliputan niya sa mga babae. Ako mismo ang sasapak sa kanya. Sabihin mo lang tayo kung kaya. Iuwi kita ngayon. Hindi naman sa ayaw ko. Kaya lang, nininervous ako. Ngayon ko lang gagawin to eh. Kaya lang. Ganun ba? Maaaring, I'm a liberated woman. But I'm still a virgin. Kung ganun bakit ka pumayag na padala rito? Kasi may gusto ko sa'yo eh. Alam ko may asawa ka. Pero, talagang ganun pala. Pag pinamahan ka. Sana, gagawin natin ang iniisip mo. Hindi dahil sa pinaglilihan mo ko. Kundi dahil sa may gusto ko rin sa akin. Ma, bakit ganyan ang amoy dito? Hindi ko pa ba nalito ah. Masyadong masansang. Daniela, kailangan ngayon din mag-puskay na Alfonso. May milagrong ginagawa ang asawa mo. Hi, sweetheart. Ginulat mo ako ah. Saan galing? Ba't ngayon ka lang? Oy, Al Capone, ha? Huwag mo nga akong sinusweetheart. Ako nga dapat magtanong sa'yo eh, kung bakit ngayon ka lamang dumating eh. Saan ka na namang gumarahe magmula nung umalis ka sa opisina? Saan mo na namang ginarahe yan? Hindi naman ako umalis sa opisina. Basta, marami akong papeles na binusisi. Ang sabihin mo, babaeng binusisi mo! Sapakin mo na, Daniela! Sapakin mo! Hindi ako maaaring pumayag na at kusintihin ang kalokohang ginagawa ng Alfonso niya. Alfonso, saan ka sabi galing? Sinabi ko sa'yo, hindi ako maalis ng opisina. Dahil meron ako mga inaayos sa papeles ba yung report ng mga insurance investigator. Yun nga. Sinungaling! Sinungaling! Sapakin mo na sabi! Kagabi, ay inilista ko na ang kilometrahe ng speedometer ng kotse mo. Ngayon, sinekap ko rin, nilista ko. Alam na alam ko, magmula rito hanggang sa opisina at mula opisina pabalik dito sa bahay, ay gagamit ka lamang ng 23 kilometers. Subo ko yan sa kotse ko. Pero ang total na nagamit mo ay 55 kilometers. Saan mo ginamit ang extra 32 kilometers na yon? Saan kayo nakarating ng girlfriend mo? Ang layo na narating ninyo, no? Tama na yung kwenta-kwenta. Sapak
Akin mo na! Wala naman akong girlfriend, ah. O bakit gano'n ang amoy ng kotse mo? Humahalimuyak sa kabanguhan. Hindi ko naman pabango yun. Ba't ganyan na amoy mo? Okay. Ang lansa! Ma! Ang lasa-lasa na amoy. Ma! Abora! Ay! Malasa nga. Sinong malasang babaeng kasama mo? Alfonso, mabuti pa magsabi ka naman totoo. Wala ka na lusot. Ako ay hindi konsidador ang ina, ha? Alfonso, magsabi ka na to! Ma, Daniela, kasi yung kotse ko, hinirami nung kasama ko sa kusina. Dahil ang kotse niya raw, sira na sa talyer. Kaibigan ko, mayroon daw siya importante lakad, kaya hiniram ko. Hiniram. Mamusay ka rin lulusot. Okay yun. Pero, Altacon, sa oras na mapatunayan kung may babae ka, uulitin ko. Guguntingin ko yan! Hello? Al? Natensya pa. Tumawag kasi ako sa opisina mo eh. Sabi mo, ito na naman dyan. Kasi may kinuha ako mga papeles. Ate, hindi ba nabanggit ko sa'yo na huwag kang tatawag dito sa bahay? Oo nga. Akala ko kasi hindi ka nang babalik sa opisina eh. Importante kasi sasabihin ko sa'yo eh. Kaya gusto ko sa makausap. Tsaka, pagkatapos wala tayo sini ha. Sini? Dad? Medyo mainit ngayon ang misis ko. Pwede kaya na huwag muna tayo magkita ngayon? Mga 1 linggo o mga 2 linggo kaya? Magpapalamig muna tayo. Isa o 2 linggo? Abaan? Baka profit na nangyari na sa atin eh. Gusto mo lang ko i-stop pa. Masaya ka. Hindi naman sa ganun, Tess. Kanya lamang pinapalangan tayo magpalamig. Hanggang sa mawala lang pag-suspensya ng misis ko. Saka, kasi may lakad kami maming gabi. Lakad. Basta. Gusto ko sa makausap. Hintay kita sa sindahan. Ay, ha? Tess? Well, yung kotse ko, Al. Ibaharkin ako sa yung kotse ko ito, pero please lang, ha? Mag-iingatan mo mabuti. Alam mo, napamana sa akin ang kotse ito, eh. Kapag, alam mo na, masaya ka na sa akin, Jim. Thank you. At siya nga pala, iwan mo ng kotse ko, ha? Arregla to. Thank you. Alala ulit. Ingat na. Alam kong kaya bumili ng 10 coaching katulad nito. Pero para sa akin, napakahirap yan. Kung bahala, Jimmy. Mahal ng coach. Areglado. Sige, ah. Yeah. Pwede mo naman ako sigarilyo. Wala pa lang naman to eh. Kaya ba to? Parang kulang? Wala. 50 yan, may tamang pakla. Ha?
panoorin mo. Ang galing-galing yan. Mamaya nga, yayayain ko, Mr. ko. Saan ka nang galing? Ba't nawala ka? Ay, galing sa comfort room eh. Ah, ganun ba? Alin na? Teka. Dito tayo magdaan. Oh, pero andito naman ang kotse mo ah. Umikot na lang tayo. Halika na. Ako paano, Daniela? Iwan na kita. Mamimili muna ako dito. Yan ka na ba? Oo. Pagbukas tayo magkita. O, sige. Okay. Pero teka muna. Baka sabihin na ako dito sa partner. Pang partner ako. Pakitawagan mo nga si Mrs. Lopez. Al! Nandito yung matagal ko nang hinahanap po. Yung baby. Al, bili mo naman. Hoy! Bili mo naman, oh. Oo, bukas. Ano bukas? Balikan na lang natin bukas. Ayun na lang. Hoy! Nako. Okay, kubera mo. Bakit? Ang bisis ko. Bakit? Ha? Ako? Ay, alam mo kayo nagpupunta siya. Marami kayong bago ngayon. Marami pa kayong perang bago. Oo. Kasi nagbiyahe pa si Mrs. Carito. Nagadating lang ako ngayon eh. Excuse me, Jen. Hindi mo ba kasi Mr. Sato? Mr. Koto. Hi, Sasha. Good afternoon, Daniela. May appointment ba si Esther eh? Si Esther, nandiyan. Uy, Esther, naglalak ka ba? Wala naman Mr. Sato. Ano, Esther? Kumusta? Mabuti ho. Naku, Miss Santos, pag nagkataon, dadanak ng dugo. Ano ibig sabihin dadanak ng dugo? Bueno, Miss Santos, nadulas na ng dila ko. Nagbababasa ka siguro masyado ng comics, no? Oy, sige na, alika, shampooin mo ako sa kayong ayos ko, ganito rin, ha? Dalian mo at may date kami ng mister ko. Oo, brusin mo mabuti, ha? Naku, Mrs. Santos, sa tingin ko ay maligaya kayo at walang problema sa buhay, ah. Lalong-lalo na kay Mr. Santos, ano? Ay, naku, Esther. Sino ba naman ang walang problema sa buhay? Lahat yata tayo may problema sa mundo eh. Kaya lang, kung tungkol sa asawa ko, wala. Totoo nga naman. Dahil alam mo, Esther, naniniwala ako ang asawa ko mabait at hindi ako bibigyan ng problema. Lalong-lalo na sa mga babae. Ang ibig kong sabihin hindi pili si Mr. Santos ninyo? Hindi ba kayo niloloko? Hindi naman siguro. Pero kung sakasakaling lolokohin ako ng mister ko ng tungkol sa babae, nako, Esther, magkakalabasan naman kami ng tunay na kulay. Basta ako binigyan ko na siya ng warning. Ang sabi ko sa kanya, pag nahuli ko siyang may kinalolokohang babae, sa oras na mahuli ko siya, puputulin ko. Bakit po? Bakit naman napakalaki? Dadalawa lang kayong kakain. Yung mga 5 kami o 7 alam mo naman. Hoy, Al Capone, baka niloloko mo na naman ako. Kailan ba naman kita niloko? 500? Ang laki-laki naman. Aba, kama, 2 lamang kayong kakain. Bakit ang laki? Hindi, mga...
po kami mga 5 o 7 eh. Masyadong mahal ngayon sa... Oy, Al Capone. Baka naman, kung ano na yan. Baka naman niloloko mo na naman ako. Sure, kailan naman kita niloko? O sige, hatid mo na lamang ako sa opisina. Doon ko na lamang bibigay sa yung pera, ha? Ayun. Siya nga pala, Al. Yes, sweetheart. Nakalimutan ko sabihin sa'yo. Mamaya nga pala, magkakaroon kami ng lunch and despedida para sa branch manager namin dahil aalis eh. Aanyayahan nga sana kitang sumama eh, kung wala ka lang kompromiso sa boss mo eh. Para makilala ka naman daw nila. Sayang, ano? Gusto mo po. Huwag yun nga, nakakahiya naman sa boss mo. Saan na lang? Good afternoon ho, Mrs. Mrs. Santos? Ako nga. Ako si Tess, si Christy, si Menchi. Hello. Mga estudyante ho kami. Meron ho kami thesis tungkol ho sa relationship ng mag-asawa. Pwede ba ho namin kayo ma-interview? Saan eskwela ba kayo? Ho? Sa ano ho kami? Sa UP ho. UP ho, yun nga ho. Doon nga ho, mga liberal arts students ho kami. Kumukuha ho kami ng sociology. Ano yan? Ho, yun nga ho. Ganun ba? Sige, tuloy kayo. Sandali. Pwede bang alisin mo lang ang salamin mo? Ho? Bakit ho? Parang nagkilala na tayo. Kasi parang familiar sa akin ang mukha mo. Hindi pa ho siguro. Tayo. Ano ba ang gusto niyo malaman? Si Mr. Santos, pwede natin makaharap? Sige, tatawagin ko. Para maayos na yung interview niyo. Daniela, andyan ba si... Bibigita ka pala. Narito pala kayo, ha? Mga estudyante sila, Mama, mag-i-interview. Kilala ko pala sila, Pio. Ha? Oo, hindi, ngayon ko lang sila nakita eh. Mga estudyante pala sila. Alam na ba ng mga magulang ninyo na lumalakad kayo ng walang palda, ha? Mama, Mama, kaya sila na parito ay para mag-interview tungkol sa pagsasama ng mga mag-asawa. yun. Aba, magandang paksayan, ano? Sali ko dyan. Bueno, mga iha, kung tungkol sa relasyon ng mag-asawa ang pag-uusapan, ako ang tanongin ninyo at marami akong nalalaman niyo. Mama, kami ni Alang gusto nilang interviewin, kaya makinig na lang muna kayo. Ganun ba? Sa'yo na saan si Alfonso? Alfonso! Patig na pala. Mga bisita. Oo, papakita ka. Halika't i-interviewin daw tayo nitong mga estudyante ng taga-UP. Kasi may ginagawa pa ako sa atin. Kaya ako. Alfonso, umupo ka na dito at maganda ang pag-uusapan. Mamaya naman. Siya nga naman, ay kasali ang mama eh. Una! Ngayong naririto na, mister ko, tanong niyo na ang gusto niyong itanong. Ha? Ang Mrs. Santos, according sa aming survey, 9 out of 10 sa mga husband ay nagde-left turn. 9 out of 10, ha? Oo. At kung natitirang isa, ay gurang pa. In short, hindi na pwede. Sa inyong opinion, Mr. Santos, anong dahilan kung bakit kayo mga lalaki, kahit maganda na at matalino pa ang inyong asawa, nagloloko pa kayo? Ha? Malay ko. Hindi naman ako kasama sa survey nyo.
Ang ibig niyo sabihin, Mr. Santos, kayo yung isa sa 10 husband na hindi nakikialam sa sexy chicks? Ha? Ay, siyempre naman. Bakit? Hindi ka na pwede? Oo. Ha? Anong hindi pwede? In short, hindi kayo nagluloko. Wala kayong chicks. Ay, wala ba? Ang si Santos, naniniwala naman kayo na straight ang asawa niyo, lalo na kung nasa labas ng bahay. Medyo. Sigurado namang malalaman ko kung may kalukuhan siyang ginagawa sa labas ng bahay. At saka, meron ba namang kalukuhan o sikreto na hindi nabubunyag o natidiskubre? Biro ko nga dito kay Ale, oras na niloko niya ako, the cat! Diba? Patanong ko nga kay Mr. Santos, I hope you don't mind. Sabi niyo, hindi kayo nagloloko, wala kayong chicks. Kung gano'n mahal niyo ang asawa niyo. Ganun ba? Siyempre. Makasabat na nga sa unyang usapan, ano? Huwag mo nga akong pakialaman. Tumimik ka dyan. Si Alfonso ay anak ko. Natural lamang na nang binata siya, nagluloko siya. Pero ngayong asawa na si Daniela, at magluloko pa siya, aba, ako na ang kakastigo sa kanya. Sasapakin ko siya. Salamat niya, magbuta ka. Alam lang may asawa'y tao, nagpapicture ka pa. Hinungga ka. Sira pa ng ulo mo Pupunta kang sa karaan. Pagkatapos niyang masaktan ka, nagwawala ka. Sige na. Sira na kung sira. Gaga na kung gaga. Puro kayo dada Kala ko mga best friends ko kayo. Hindi sa tulungan niyo ako Binubugbog niyo pa ako ng sisi. Kaya lang naman ako nagpunta ron Dahil gusto ko malaman ang ginagawa niya ang bahay yung araw ng linggo. At ang isa pa, ang talagang gusto ko malaman kung bakit bigla siya nawala sa restaurant ng birthday ko. Kaya kung ako sa'yo, nakakalimutan ko ng Alfonso yan at walang mangyayari sa'yo. Dugo ang iluluha mo dyan. Ikaw naman kasi, ang dami-daming nililigaw sa'yo. Mga binata pa. Kalimutan mo ng arma yan. Dapat nga siguro. Kaya ba kung papakaloko sa kanya? Kalimutan? Di kalimutan. Hello? Al? Sir, yung tungkol sa nangyari sa bahay kahapon, isang makaw. Pwede ba akong pumunta dyan? Pupunta ka nito? Kailan? Ngayon din. O sige, punta ka na rito. Kung talagang may malasakit ka sa aking kaligayahan, bilang sister-in-law mo, at alang-alang sa katahimikan ng future namin ni Alfonso, sasabihin mo sa akin kung saan matatagpuan yung test na yon. Magsabi ka ng totoo, Alivio. Tatamaan ka sa akin. Sasapakin kita. Mama. Magtapat ka na sabi! Saka nasasapakin din ako ng kuya Pag sinabi ko kung saan nagtatrabaho sa sales. Kaya nalilintikan ako. Mamili ka sa 2 lintis. Ako o si Alfonso? Magtatabag na ako, Mama. Ate, sasabihin ko na. Saan ko siya makikita?
Asan ang kotse mo? Ba't ibang dala mo? Dad, Huwag mo ako mahalik-halikan. Baka samain ka sa akin. Sapakin mo, Daniela! Ba't ginabi ka masyado ng uwi? At iba pang kotse ang dala mo? kasi idala ko yung kotse sa palyer para ipagawa. Kasi, akalain mo ba namang nasiraan ako? Tinilig ako. Oy, Al Capone. Huwag mo na akong palusutan, ha? Sapagkat nalalaman ko ng lahat ang tungkol sa babae mo. Kaya simula sa gabing ito, doon na muna ako matutulog sa amin. Walang yung babae niya. Pupunta-punta pa rito para ako imbestigahan, kunwari interview. Pues makikita niya. Bukas na bukas, susugurin ko siya sa kanyang pinagtatrabahuhan. Ayan! Ayan ang napala mo sa katakawan sa babae. Buhay mo nagugulo. Ay, kung ako si Daniela, sinapak na kita! Pinilit sila mo eh. Hindi ko naman sinabi kung saan sila. Sinabi ko lang kung saan sila nagtatrabaho. Yun lang. Yun lang. Pwede ba tayo mag-usap ng galit? Please, Daniela, may paliliwanag ako. Ano mang paliwanag ang gawin mo? Hindi mo nabababago ang katotohanan ng ako'y niloko mo. Ang katotohanan, sinira mo sinabi mo na walang magiging babae sa buhay mo kung hindi ako lamang. Hindi ko sinisira yung Daniela. Inaamin ko na nakikipagkita ko Peter, ng ilang beses. Pero hindi nangangahulugan nyo na may pag-ibig ako sa kanya. Napaglilihan ko lamang sila. Alam mo, naglilihan ko, di ba? Napaglilihan. Sinong lolokohin mo? Baloni. Daniela, please. Maniwala ka. Totoo ang sinasabi ko. Wala akong pag-ibig kay Ted. Napaglilihan ko lang siya. Kaya Daniela, Oy, Alfonso, hindi ako ganyan kasangat kagaga para paniwalaan ang sinasabi mo. Alam ko, kaya ka pumasok dyan sa babae yan, sapagkat deep inside you, may pagtingin ka sa kanya. Gagamitin mo pang dahilan ng paglilili. Maganda nga naman ano tayo, no? Walang kamali-mali siya. Well, isang malaking kalokohan yan. Bukas sa bukas. Makikita sa akin yan. Test na yan. Goodbye. Dapat to, andito na yan eh. Laging maaga ko pumasok yun. Ngayon lang ho tinanghali. Pwede bang mag-intay na lamang ako dito? Kasi importante sige ako sa kanya eh. Pwede ho. Baka darating na ho yun. Thank you. Bakit hindi mo naman itinako na mabuti yung litrato ko? Inaan mo naman sa kanya na girlfriend mo ko. hindi nga, pero yan talas ang pangamoy nun eh. Ayaw mo, may stakato yata yun. Pero kung hindi ka nagpunta sa bahay, hindi mabubuko. Lasot na sana eh. Miss. Sige na, aalis na ako. Mamayang hapon na lang ako babalik kasi masyado akong tatanghaliin sa aking opisina. Kayo hong bahala. Ano mo bang pangalan nila at sabi Curtis? Sabihin mo na lang hinanap siya dito ni Mrs. Santos. Asawa ka mo ni Alfonso. Pataw.
Anong patay? Patay ho ang negosyo dahil maaga pa ho eh. Anong gagawin natin ngayon? Mabuti pa yata, Tess, huwag ka munang pumasok. Umatsin ka muna. Baka umatake dito yun siguradong malaking skandalo. Oh, sige. Sakit pa nga ulo ko eh. May hangover pa ako. Napasobra kasi inom ko kagabi eh. Okay, paano? Iatid ka sa inyo? Idaan mo na lang ako sa modeling agency kasi may kukunin pa akong cheque.
Tingin mo kayo, kunin ko malayo eh. Isa ka na. Ano? I'm sorry sa mga nangyaring ito. I'm sorry to all. Tingin ako sa nangyari ito. Tingin ako. Ito na ang muli natin pagkikita. Sayang. Dumating sa ganitong pagkakataon na ang ating
nagkasala ko sa'yo, Daniela. Gusto kong humingi ng tawad. Hindi ganun kadali yun, Alfonso. Hindi ganun kadali kumaling ang sugat. Bibilang ka ng maraming buwan. Maaaring taon pa. Bago maalis ang sakit at hapdi ng sugat ng puso ko. Kaya kung maaari sana, pinakikiusap ko sa'yo. Huwag na muna natin pag-usapan ng tungkol sa nangyari. Please. Kung yan ang gusto mo. Pero, alang-alang sa ating magiging anak. Sana mapatawad mo. Alfonso! Ang mata mo, nag-window shopping na naman. Kitang-kita ko. Baka nakalimutan mo nang kasama mo kami ng anak mo. Anak, anak. Ayan, ang dati mo, oh. Naku, anak, anak. Ang mata ng dati mo, gumagala na naman. Hindi naman, sweetheart. Nagpapigil lang ako doon. Bakit kaya naglilihi na naman ako? Naglilihi? Naku. Manong Alfonso, tigil-tigilan mo nga ako. Ano ka naman naglilihi? Ito ang anak mo ay wala pa 5 buwan. Sige, sige ka. Baka gusto mong samain ka na naman. Matintikan ka sa akin. Hindi na, Roy. Wala mamaya ulo ko na binabasag. Oh, wala.